He was the counsel when they signed their waiver. Yes, Mr. Chair. But Kasi according to the records of the case, he withdrew after that. Kung nandito yung dating abogadong nag-handle nung kaso, he could have probably established a prima facie or mabigat na dahilan, dun lang kung ang basihan lang natin yung salaysay nung ibang witnesses. Kanina sinabi, mukhang may konting hindi pagkakapare-parehas. Nakakatawa siya nung simula. Na parang, ha? Napagkamalan kayo? Tangina, layo-layo nyo dun sa... Ay, sorry. Bawal na. si Abadilla, yung previews ang nakakaalam, Mr. Chair. The first lawyer, is he here, Mr. Chair? According to the COMSEC, he was not invited. Why was he not invited? Kaya siya ay isa sa mga nag-handle ng case. And he was the previous counsel, right? Yes, I agree. Oh, He was the counsel when they signed their waiver. Yes, Mr. Chair. But Kasi according to the records of the case, he withdrew after that. So, Mr. Chair, gusto kong malaman kung kasi hindi ang sinasabi kasi ni Honorable Arrogancia ay baka alam nila, nabasa nila kung ano yung i-waiver nila, Mr. Chair. So gusto nating malaman kung bakit nagkaganon yung decision ng mga sinasabing suspects, Mr. Chair. Maaari ba nating malaman yon? Since hindi natin malalaman, since wala dito yung tatanungin ko, Mr. Chair. Yes, we do not have the suspects here or the accused and the lawyer who represented them at the initial stage of the investigation. Yes, Mr. Chair. The reasons kung bakit sila nagsabi ng waiver in the first place, nung unang, at the first instance na sinabi yon. So yun yung sana gusto nating malaman. But anyway, Mr. Chair, gusto ko nang pumunta dun sa siguro yung hindi ko naririnig, Mr. Chair, yung bahagi nung bakit nandun yung apat. Ano? So we would like to know siguro or tanungin yung mga magulang kung bakit nandun yung particularly si Jade Castro, no? Ano ba yung ginagawa nila? Ano yung kanilang reason kung bakit nandun sila sa Mulanay, Mr. Chair? Before or the incident, during the incident at saka after the incident, Mr. Chair. Mr. Chair, ako po ang mother ni Jade Castro, Ruby Castro. Pumunta po sila doon, sila ng kanyang mga kaibigan, mga karkada, para makisaya doon sa Coco Lunay. May festival po yata sa Mulanay. So yun ang initial na talagang purpose nila. So silang apat po ang pumunta doon para mag-observe ng festivities. So far po kasi, dito, as suspect sila tinitingnan eh. Ano po bang background ng mga ni Jade at saka yung mga kasamahan niya? Bakit sila napupunta sa mga iba-ibang lugar? Ano ang kanilang ginagawa? Ano po yung kahalagahan ng kanilang mga tinatrabaho, etc. No, Mr. Chair? Mr. Chair, sila po talaga mahilig magpunta sa mga festivals. In fact po, before this, galing si Jade sa Tuguegarao. Maraming pinupuntahan. Sa talagang sabihin na natin, mahilig sila na mag-attend ng different festivities po ng iba-ibang mga towns. Si Jade po ay graduate ng UP, Film and Audiovisual Communication, cum laude po siya.
and he's a director. So, nag-start po siya as a writer until he became a director. Yung dalawang pong kasama niya, nandito po yung kapatid. So, I don't know if I should pass it on. Good morning po, Mr. Chair. Bali, ako po kapatid ni Engineer Noel Mariano. Bali, si Noel Mariano po ay nagtapos ng civil engineering po sa Mapua Institute of Technology. Tapos siya po ay isang certified civil engineer, licensed civil engineer. Bali, si Noel po siya po ang breadwinner po nung family namin kasi po yung nanay ko po since wala po siyang asawa, kaya po siya ang tumutulong sa nanay ko. Tapos nagpapaaral din po siya ng mga pamangkin niya, kaya siguro malabong magawa niya yung mga ganun. Si Noel po at yung si Dom ay Orsine and Noel Mariano and Dominic. Mga contractors po sila. They also create. So, yung isa kasama nila, Orsine, siya po ay business manager. So, wala po silang record of violence. In fact po, si Jade ay as a mother, he's a very thoughtful and sweet person. Pati po ang mga kaibigan niya would attest na he's very generous, he's very sweet. Sila pong apat ay talagang nagpupunta sa mga towns natin na nanonood ng mga festivals. Nagsasaya as tourists. Kaya hindi po namin malaman bakit sila mapagsususpetsahan ng ganito. Direk Eric Mati, director ko to eh. Si Eric Mati. Good afternoon, we've been together good afternoon for so po, many years. Your Honors. Good Sige. afternoon, everyone. And also, Don Monteverde. Don. Are you going to deliver some manifestation as well? Sana na lang, Eric Mati. So, maybe on behalf of Don, we can speak for Jade. Lahat naman nag-attest sa kung gaano kabait ni Jade Castro. Diba? From our end, we are currently working with Jade Castro for an HBO project. And he was supposed to, actually, when he was there in Quezon, he was supposed to watch the edited material of our project the week after, which sadly hindi na nangyari yun. Blow by blow, alam ko yung nangyari from the very beginning kasi we were in touch doon sa, natawa pa nga kami una nung nahuli sila kasi parang joke eh. Parang eventually, siyempre naging bangungot yung kwento, di ba? Pero nakakatawa siya nung simula na parang, napagkamalan kayo? Tangina, layo-layo nyo dun sa... Ay, sorry. Bawal sinabi. Ang layo-layo nyo Please dun. refrain, Direk. Please refrain from Yes. words Sorry, like that. sorry. Ang layo-layo nila, tapos nahuli sila. And so, we were thinking mistaken identity, baka naman may additional pa na investigation na malalaman kung sila ba talaga o hindi. And then all of a sudden, we were expecting Friday na before 5 makalabas sila. And then nagulat kami, hindi sila nakalabas, no? And then that story about the waiver na pirmahan nila, which kami rin, hindi namin maintindihan anong pinaniwala sa kanila ng abogado nila para mapirmahan nila yon. Whether they were able to actually read it, it was actually explained to them. Actually, it was raised sa prosecutor. I was there in the hearing. It was raised on the prosecutor na bakit may napirmahang waiver, no? Bigla. Well, anyway, hindi naman ako abogado, so I don't know anong explanation nun. Pero this case is really bizarre. This case is bizarre kasi anybody who looks at the facts of the case, ako mahilig ako sa mga mga crime stories, mahilig ako sa law and order. Pag tinignan mo yung facts ng case, nakakatawa yung paano ginawa yung pag-aresto sa kanila. 'Di ba?
Sino ang aakyat sa bus na hindi niya muna susuotin yung bonnet at biglang nag-bonnet, di ba? Parang sinong pinapaniwala mo niyan? Di ba? And originally, nabasa ko yung report ng Bureau of Fire. Sa Bureau of Fire, nakamask lahat eh. Pero pagdating dito sa police, iba na yung nakasulat. Di ba? Pero natatakot kami magsalita kasi mga kaibigan namin nandun pa sa kulungan. Di ba? Eh, alam naman natin yung history ng mga pulis natin. Hindi naman lahat. Pero yung history ng pulis na pwede namang nag-suicide ka na lang bigla na hindi ka naman nag-suicide, di ba? So, natatakot lang kami. Kaya hindi naman kami makapagsabi talaga ng kung anong mga iba-ibang problema nung kaso na pinaratang sa kanila. So, I hope that this committee could open up all the conversation about it. Kasi, and hindi lang sana tayo mahiya mag-point out ng kung anong mali din ng pulis. Or kung may mali naman sila, di point out din, di ba? Pero, as I look at the case, without being a lawyer, parang mali talaga. No? So, yun. Quiet, please. Can we recognize, Yes, Mr. Chair. Kong- Si tatay po. Oo. Ako Yun po ang na. ama ni Jade. Okay, sige sir. Manuel You Castro. are recognized. Ang gusto ko lang pong banggitin na ano yung personal kong karanasan, ano? Simula nung arestuhin si Jade. Okay, Webes ng gabi, alas 11, nung tumawag sa amin yung kapatid niya, si Jasper, na may problema nga raw. Pupunta raw siya ng Katanawan. Hindi ako pumayag. Sabi ko, sasamahan kita tayong dalawa. Para po sa kaalaman nyo, wala kaming kaalam-alam talaga. At ang pagkaalam din namin, wala rin silang kaalam-alam kung anong nangyayari. Kaya kami, ang nasa isipan namin, nung kami nung anak ko ay tumungo ng Katanawan, ay iuwi na namin si Jade. Ganun ang nasa isip namin. Hindi pala nangyari yon. Pati po nung preliminary investigation, ganun din po inaasahan namin. Naiuwi na namin siya. Ngayon, yung unang pagkataon na pumunta kami doon, Biyernes, wala kami kaalam-alam, no? With respect po sa honorable congressman, miski kami hindi po namin naintindihan yung inquest eh. College graduate din po ako, college graduate din po ang asawa ko, pero wala ho kaming alam. Dumating ho kami doon sa lugar na yon para kaming foreigner. Hindi kami tiga roon, wala kaming kakilala. Kaya yung kapatid ho na isa ni Orsini, si Ernesto, sila ho yung naghanap na abogado. So wala kaming alam eh. So on the spot, doon kami kumuha ng abogado. No? Yun ho, yun lang masasabi ko, wala kaming kaalam-alam sa nangyari at sa pagkaalam din namin, wala din silang kaalam-alam sa nangyayari. Yun lang po. Okay, thank you so much. Congressman Ace Barbers, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Sunod just ka. Pare, ikaw sunod. kanina kasi when Congresswoman Brosas was asking questions, she started off by asking questions tungkol dun sa karakter nung mga suspects, no? And none of our resource persons here that we invited has spoken against the character of Mr. Castro et al, no? Doon naman sa ating membro sa Philippine National Police, I just wanted to ask, Mr. Chair, doon sa inyong investigation at base din doon sa mga salaysay ng mga witnesses, pwede bang sabihin mo sa amin, ano sa tingin mo ang motibo nung apat na mga suspects para sunugin yung bus? Meron ba kayo na-establish na ganon? Base lang sa inyong it can be your opinion, it can be based on the evidence that nakuha nyo. Sa tingin mo, anong... Bali, isa lang po yung sinasabi namin na possible. Yung pong kami nga po yung nag-conduct ng cyber patrolling at lumabas po doon na itong si Jade Castro, ayaw niya po ng, hindi po siya sumusuporta sa modernization ng jeep.
bago yon, bago kayo nag-cyber, what do you call that? Cyber patrolling. Cyber patrolling. I have no idea, Mr. Chair, kung ito ay tama o illegal or illegal. Kasi ngayon ko lang narinig yung cyber patrolling na word, no? Base doon sa, kasi yung police report nyo, yung inyong nabasa at napakinggang salaysay ng mga witnesses, ano sa tingin mo, you're the chief of police, no? Ano sa tingin nyo ang investigator on case motibo? po. Ano sa tingin nyo ang motibo? Bali, the first motive, sir, lumabas sa ano namin po, sir, based on assessment namin, sir, nagkaroon po kami ng cyber patrolling nga po, sir, and then yun po yung lumabas. And then, pinapakita po doon sa cyber patrolling niya, talaga pong umayaw siya doon sa mga posting na ayaw niya po ng modernization chip, sir. So dahil doon, sa tingin nyo, yun ang mabigat na motibo, kaya karapat dapat na makasuhan yung apat? Ay, para sa akin po bilang investigator on case ay hindi po 'yun ang dahilan. Kumbaga, ang dahilan po kaya po namin sila kinasuhan dahil sila po ang tinuturo ng mga ng mga witness po. Oh, yun ang sinasabi ko na yun Nakita dapat po na sagot nila. mo eh. Ang dami mong may cyber patrolling ka kasing sinabi. Opo. Kasi pag ganyan, matatakot si chairman na yung kanyang mga date nung Valentine's tsaka post-Valentine's, makita nyo rin sa cyber patrolling na sinasabi. Di ba? So, ang punto ko lamang po, Mr. Chair, is that yung pagkaka-aresto, pagkaka-file ng kaso, doon sa mga suspects, alleged suspects, or suspects, doon sa pagsusunog ng bus, must be first established by the police so that may basihan yung ating prosecutor. Diba? Kaya nga kanina, tinatanong ni Congresswoman Brosas kung nandito yung dating abogadong nag-handle nung kaso. Kasi he could have probably established a prima facie or mabigat na dahilan or probable cause para i-file niya yung kasong yon sa korte. Dun lang kung ambasihan lang natin yung salaysay nung ibang witnesses. Kanina, sinabi, mukhang may konting hindi pagkakapare-parehas, no, ng kanilang salaysay. So, bakit ganun? So, I guess, Mr. Chairman, siguro tama yung invitasyon dun sa ating dating abogado na nag-handle nito. And siguro isama na rin. I don't know if we also invited the prosecutor. So We maybe, haven't discussed the prosecutor yet. or maybe we can ask him to be present in our next hearing so that he can help us dito sa ating Yes, investigation. we will do that, Congressman Ace Barbers. We will be inviting the prosecutor as well.